Noong May 2026, pumunta sa isang bakanteng lupain sa Tarlac si Jacob Helberg, isang mataas na opisyal ng Amerika. Wala pang pabrika, makina, data center o manggagawa doon. Isa lamang itong malawak na damuhan na may isang batong palatandaan. Sa loob ng New Clark City, humigit kumulang 1,600 na ektarya ang inilaan para sa unang pasilidad na itatayo sa ilalim ng Pax Silica, isang mahalagang plano ng Amerika at mga katuwang nitong bansa. At dito nagsisimula ang tanong na sasagutin ng kwentong ito. Bakit napakahalaga sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang isang bakanteng lupa sa Tarlac? Para masagot yon, kailangan muna nating maintindihan kung ano talaga ang Artificial Intelligence o AI. Karaniwan nating iniisip na nasa loob lamang ito ng cellphone o computer. Magtatanong ka at may lalabas na sagot. Pero sa likod ng bawat sagot ng AI ay isang mahabang hanay ng mga pisikal na bagay at proseso. Una, may nagmimina ng mga mineral mula sa lupa. Pagkatapos, pinoproseso ang mga ito ng mga pabrika para makagawa ng mga semiconductor, ang maliliit na chip na nagsasagawa ng mga kalkulasyon. Gumagana ang mga chip na ito sa loob ng mga data center, mga malalaking gusaling puno ng mga computer na nangangailangan ng tuloy-tuloy na kuryente at mga sistemang pampalamig na maaari ring gumamit ng maraming tubig. Kapag naputol ang kahit isang mahalagang bahagi ng sistemang ito, maaaring bumagal o huminto ang buong operasyon. Kaya ang labanan para sa AI ay labanan din kung sino ang may kontrol sa mga minahan, pabrika, kuryente, infrastruktura at lupang kailangan para mapatakbo ito. At ang bakanteng lupang yon sa Tarlac ang inilaan para maging unang pisikal na sentro ng Pax Silica sa sistemang ito. Pero bakit sa Pilipinas ito itinatayo? Nagsisimula ang sagot sa isang pangamba ng Washington. Masyadong maraming mahalagang bahagi ng supply chain na ito ang nakasentro sa China. Hindi naman kontrolado ng China ang lahat. Pero ayon sa International Energy Agency, ito ang nangungunang taga-proseso ng 19 sa 20 na mahahalagang mineral na sinuri nito, na may karaniwang bahagi sa merkado na humigit kumulang 70%. Nagpatupad na rin ang China ng mga paghihigpit sa pag-export ng ilan sa mga materyales na ito. Samantala, sa ilang lugar lamang ginagawa ang mga pinakamodernong chip at karamihan sa mga ito ay ginagawa sa Taiwan. Kaya kapag nagkaroon ng malaking problema sa isa sa mga lugar na ito dahil man sa kalamidad, digmaan o mga desisyong pampolitika, maaaring tumaas ang presyo o huminto ang mga pabrika kahit nasa kabilang panig pa ng mundo ang mga ito. Dahil dito, gusto ng Amerika na ilipat ang mas maraming bahagi ng supply chain na ito sa mga bansang pinagkakatiwalaan nito. Hindi ito isang lihim na plano. Isa itong hayagang polisiyang tinatawag na Pax Silica. Isang inisyatibong pinamumunuan ng Amerika na inilunsad noong December 2025. Pagsapit ng June 2026, mayroon na itong 24 na bansang lumagda. Sumali ang Pilipinas noong April ng parehong taon. Pero bakit Pilipinas ang pinili ng Amerika? Dahil kailangan nito ng isang lugar na may kakaibang kombinasyon at kokonti lang ang mga bansang kayang ibigay ang lahat ng ito. Una, kailangan ng Amerika ng katuwang na mapagkakatiwalaan nito pagdating sa politika. Matagal ng kaalyado ng Amerika ang Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty at sa pagdaan ng panahon, lalo pang lumalapit ang ugnayan ng dalawang bansa. Ikalawa, kailangan nito ng mga manggagawang pamilyar na sa industriya. Mula pa noong 1970s, nag-a-assemble, nagtetest at nagpa-package na ng mga semiconductor ang mga Pilipino. Sa katunayan, hanggang ngayon, electronics at semiconductors pa rin ang pinakamalaking uri ng export ng bansa. Ikatlo, kailangan nito ng mga materyales. Ang Pilipinas ang pangalawang pinakamalaking producer ng nickel sa mundo at meron din itong copper at cobalt. Ikaapat, kailangan nito ng malawak na lupaing mabilis na mapagtatayuan ng mga pasilidad. At kontrolado na ng gobyerno sa pamamagitan ng BCDA ang isang malaking bahagi ng New Clark City, malayo sa siksikan at mataas na halaga ng lupa sa Metro Manila. Ikalima, kailangan nito ng magandang lokasyon. Malapit ang lugar sa Clark International Airport at konektado sa Subic Bay. At ang Pilipinas mismo ay nasa tabi ng Taiwan at ng mahahalagang rutang pandagat ng Asya. At panghuli, kailangan ng Amerika ng gobyernong handang sumali. Hindi lamang tinanggap ng mga opisyal natin ang plano. Sila mismo ang aktibong nag-alok ng New Clark City para sa proyekto.
Pero habang mas sinusuri natin ang proyektong ito, mas nagiging pamilyar ang kwento. Dahil hindi ito ang unang pagkakataong napunta ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon. Naroon na tayo sa magkabilang dulo ng technology supply chain. Sa simula, tayo ang nagmimina ng mga mineral. Sa dulo, tayo rin ang nag-a-assemble at nagtetest ng mga chip. Pero sa ibang bansa nangyayari ang pinakamahalagang proseso sa pagitan ng dalawang ito. Ang pagdidisenyo ng mga chip, pagpapatakbo ng mga pinakamodernong pabrika at pagmamay-ari ng mga patent at teknolohiya. Madaling makita ang problemang ito sa nickel. Isa ang Pilipinas sa pinakamalalaking producer ng nickel sa mundo. Pero maliit na bahagi lamang nito ang napoproseso sa loob ng ating bansa. Malaking bahagi ng nickel ore natin ang iniluluwas ng hilaw at matagal na ang pangunahing napupunta sa China, habang sa ibang bansa nalilikha ang mas mahal na mga produktong mula rito. Direktang sinabi ni dating Senate President Chis Escudero ang problema. Pagdating sa mga mineral, anya, ang Pilipinas ay isang mayamang bansang nagkukunwaring mahirap. Noong February 2025, inaprubahan ng Senado ang panukalang magbabawal sa pag-export ng mga hilaw na mineral matapos ang 5 taong palugit para bigyan ng panahon ng mga kumpanya na magtayo ng mga processing plant dito. Pero pagsapit ng June, inalis ng mga senador at kongresista ang export ban sa pinal na bersyon ng batas. Nagbabala ang industriya ng pagmimina na hindi sapat ang 5 taon para maitayo ang mga pasilidad. Lalo na dahil sa mahal na kuryente at mahinang infrastruktura. Malugod nitong tinanggap ang pagtatanggal sa pagbabawal. Sinubukan ng Pilipinas na panatilihin sa bansa ang mas malaking halaga mula sa mga mineral na ito. Pero hindi rin nagtagal, umatras tayo. Malinaw ang pagkakaiba kapag tumingin tayo sa Indonesia. Nang muling ipinagbawal ng Indonesia ang pag-export ng hilaw na nickel ore noong 2020, napilitang magtayo ang mga kumpanya ng mga processing plant sa loob ng bansa. Sa sumunod na 2 taon, tumaas mula humigit kumulang $3 billion hanggang $30 billion ang halaga ng nickel exports nila. Hindi ito nangyari nang walang kapalit. Nangailangan ito ng napakalaking dayuhang puhunan at enerhiya at nagdulot ng mabibigat na suliraning pangkapaligiran. Pero napatunayan nitong maaaring manatili sa bansang pinagmulan ang mas malaking bahagi ng kita kung doon din ginagawa ang pagpoproseso. At ito ang tunay na kwentong nakatago sa likod ng Pax Silica. Ang tanong ay hindi lamang kung matutuloy ang pagtatayo ng isang malaking sentro sa Tarlac. Ang mas mahalagang tanong ay kung sa pagkakataon bang ito, mapapanatili ba ng Pilipinas ang mas malaking bahagi ng halaga at kikitain o muli lamang ba itong magiging supplier ng hilaw na materyales sa industriyang kontrolado at pinagkakakitaan ng ibang bansa. Sa plano, maaaring sa New Clark City maitayo ang mga bahaging matagal nang kulang sa Pilipinas. Mga planta para sa pagpoproseso ng mineral, mas mataas na antas ng paggawa ng mga chip, mga data center, pasilidad sa pananaliksik at mga lokal na supplier. Pero kailangang maging malinaw kung ano talaga ang meron sa kasalukuyan. Inilaan na ang lupa, inanunsyo na ang proyekto, at inilentad na ang isang batong marker sa bakanting lupain. Sa ngayon, yun pa lang ang natatapos. Pinag-uusapan pa rin ang mga legal na patakaran at kasunduang pangnegosyo. Wala pang malaking pabrikang naitatayo. May interes mula sa ilang kumpanya kabilang ang Foxconn, pero wala pang kumpanyang hayagang kinumpirmang tenant o nagbigay ng tiyak na commitment. Mga plano at pagtataya pa lamang ang pinakamalalaking halaga ng investment at ang mga target na petsa. Target ng dalawang pamahalaan na makabuo ng framework agreement pagsapit ng November 2026, kasabay ng ASEAN Summit sa Manila na inaasahang dadaluhan ni US President Donald Trump. Pero kahit mapirmahan yon, ilang taon pa ang maaaring lumipas bago maitayo ang mga pangunahing pasilidad. Kaya hindi pa ito tapos na proyekto. Isa pa lamang itong proyektong pinagkakasunduan at yun mismo ang dahilan kung bakit mahalagang bantayan ito ngayon. Hindi naman nagpapanggap ang Amerika na kawang gawa ang proyektong ito. Ang pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang sentro ng industriya sa Southeast Asia ay magbibigay dito ng alternatibong mapagkukunan ng mga mineral at semiconductor. Mas magiging handa ito kung maputol ang supply mula sa isa sa mga pangunahing pinagkukunan nito at lalo nitong mapapalalim ang ugnayan sa isang kaalyadong bansa. Ang mas mahirap na tanong ay kung ano ang makukuha ng Pilipinas bilang kapalit. Malaki ang posibleng pakinabang natin dito.
Foreign investment, mas mataas na sahod sa mga technical na trabaho, lokal na pagpuproseso ng mineral, pananaliksik at bagong infrastruktura. Pero nakadepende sa maraming kondisyon ng lahat ng ito. Hindi dahil may dayuhang pabrika sa Pilipinas ay mayroon na tayong agad na sariling industriya ng teknolohiya. Magiging tunay na makabuluhan lamang ang proyekto kung dito talaga gagawin ang pagpoproseso, kung makakalipat ang mga Pilipinong engineer sa mas mataas na antas ng trabaho, kung makakakuha ng mahalagang kontrata ang mga lokal na kumpanya, kung makikilahok ang mga universidad at kung tunay na maililipat sa mga Pilipino ang kaalaman at teknolohiya. Kung hindi, sahod, upa at buwis lamang ang mapupunta sa bansa habang mananatili sa kamay ng mga dayuhan ang pinakamahalagang trabaho at teknolohiya, gaya ng dati. May isa pang mas malaking posibleng benepisyo. May tinatawag na Silicon Shield ang Taiwan. Gumagawa ito ng napakalaking bahagi ng pinakamodernong mga chip sa mundo. Kaya kapag nagkaroon ng malaking problema sa produksyon doon, maapektuhan ang mga industriya sa iba't ibang bansa. Dahil dito, maraming bansa ang may matinding interes na manatiling ligtas at matatag ang Taiwan. Posible bang makagawa ang Pax Silicon ng katulad nito para sa Pilipinas? Posible, pero may isang mahirap na kondisyon. Kailangang maging tunay na mahirap palitan ang Pilipinas. Hindi sapat na maging lugar lamang tayo ng mga data center at assembly line na pag-aari ng mga dayuhan. Kailangan nating magkaroon ng sarili nating mga engineer, supplier, advanced na kakayahan at teknolohiyang pag-aari ng mga Pilipino. Simple lang naman ang magiging sukatan. Kung huminto ang produksyon sa Pilipinas, malubhabang maapektuhan ng isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang industriya ng teknolohiya? Hanggat hindi pa oo ang sagot, wala pa tayong sariling Silicon Shield. At may dalawang magkasalungat na epekto ang ganitong kahalagahan. Kung magiging mahalaga ang Pilipinas sa pandaigdigang industriya, magkakaroon ng mas malakas na dahilan ang mga kaalyado nito para mamuhunan sa katatagan at seguridad ng bansa. At mas magiging mahirap para sa kanila na basta tayo pabayaan. Pero, maaari din tayong maging mas malaking target ng cyber attack at mga pressure sa ekonomiya at mas lalo tayong mahila sa tunggalian ng Amerika at China. Isa itong kapalit na kailangang timbangin, hindi pangako na magiging mas ligtas tayo. May mga gastos din ang oportunidad na ito, at ang Pilipinas ang unang haharap sa mga ito. Unahin natin ang kuryente. Kapag lubos nang naitayo ang buong industrial hub, maaari itong mga ilangan ng napakalaking supply ng kuryente. May mga pagtataya nga abot ito sa ilang gigawatt. Pero mahalagang linawin na para ito sa posibleng full build-out. Hindi sa kasalukuyang konsumo o sa kumpirmadong unang yugto. Sa ngayon, inaprubahan pa lamang ng US International Development Finance Corporation ang pagpopondo sa feasibility study para sa isang planong liquefied natural gas terminal at power plant na maaaring makalikha ng humigit kumulang 1,200 megawatts. Pag-aaral pa lamang ito, hindi pa itinatayo ang mismong planta. Sa isang bansang nakakaranas na ng mga yellow at red alert sa kuryente tuwing matindi ang pangangailangan, makatwirang itanong, sino ang magtatayo ng karagdagang power supply? Sino ang magbabayad? At makikipag-agawan ba sa kuryente ang industrial hub sa mga ordinaryong tahanan at kasalukuyang mga pabrika? May mga katulad ding pangamba tungkol sa paggamit ng tubig, basurang malilikha ng mga pasilidad at posibleng paglawak ng pagmimina. Pero kulang pa ang matibay na datos tungkol sa magiging epekto ng mismong proyektong ito. Nagpahayag na rin ng pangamba ang mga magsasaka, katutubo at kalapit na komunidad tungkol sa lupa at tubig. Meron ding mas sensitibong tanong. Sino ang magkakaroon ng kontrol at anong batas ang masusunod? Ayon sa mga opisyal ng BCDA, unang iminungkahi ng Amerika na magkaroon ng espesyal na proteksyong legal at diplomatic immunity ang mga tauhan nito sa loob ng zone at tinanggihan ito ng Pilipinas. Iginiit naman ng mga opisyal ng Amerika na katiyakan at malinaw na mga patakaran para sa mga investor ang kanilang hinihingi, hindi ang paglikha ng lugar na hindi sakop ng batas ng Pilipinas. Sinabi ng mga opisyal natin na mananatiling sakop ng batas ng bansa ang proyekto. Pero hindi pa rin pinal ang buong framework agreement. Kaya hindi matiyak ang tunay na halaga ng proyekto sa pamamagitan lang ng mga seremonya, marker o mapa. Malalaman lamang ito kapag nasagot na ang mga tanong na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot.
Sino talaga ang mamumuhunan, ano ang kanilang itatayo at sino ang magmamay-ari nito. Dito ba talaga ipoproseso ang mga mineral? Makakalipat ba ang mga kumpanyang Pilipino at mga engineer natin sa mas mataas na antas ng trabaho? Sino ang magbabayad para sa kuryente at tubig? Makakabuo ba ang Pilipinas na makasanayan at industriyang mananatili kahit dumating ang panahong umalis sa mga dayuhang kumpanya? Yan ang mga dapat nating bantayan. Kaya bakit Pilipinas ang pinili ng Amerika? Dahil may kakaibang kombinasyon ang bansa na mahirap matagpuan sa iisang lugar. Isang mapagkakatiwalaang alyansa, mahalagang mineral, karanasan sa paggawa ng mga chip, nakahandang lupain, koneksyon sa mga paliparan at daungan, at lokasyong nasa gitna ng lumalaking kompetisyon sa Asya. Pero hindi yon ang pinakamalalim na tanong. Ang pinakamahalagang tanong ay kung ano ang gagawin ng Pilipinas sa pagkakataong ito. Magiging bansa ba tayo na nagpoproseso, nagdedesenyo, gumagawa at nagmamay-ari ng mahalagang teknolohiya? O mananatili ba tayong lugar na nagbibigay ng lupa, mineral, kuryente at manggagawa para sa mga industriyang pag-aari at kontrolado ng ibang bansa? Like and subscribe.